tayo dito. Remove dito tayo siya. Sabi ko, first is Babylonian. Sinibukadnesar niya. Very cold. This is the head, this is now the breast, many Persians with silver, composed of 2 arms, and then reaping fire, yung stomach, ito banda, with brass, headed by Alexander the Great, and then Roman Empire by Caesars, and up to the present, we are under the Roman Empire. At the moment, we are now here at the hills of this country. May binanggit sa kabala na the hills of the Mufia. May equivalent na yan. Kung sa statue ni Bukadnesar ay nasa hill na tayo, ganun din sa Saya. So, ang mangyayari yun dyan, ito nga, yung kaya dalawa, may yung iron and clay, yung Christianity is iron, clay is Edom or Muslims. They will connect with each other with the single purpose of destroying the nation of Israel. It is written to Biblia. May mga verses yan. And they can do it. Ito ngayon ang hindi alam ng marami. Nations, even the United Nations, the time will come, but they will condemn Israel. Ngayon, sabi nga nung lately, when Netanyahu and Obama meeting, sinabi niyo ni Obama na ibalik niyo ang portion na Jerusalem before the 1967 attack. Sabi nila, hindi, nakuha ng Israel yan, noong 61. Kaya ngayon, pinakabalik ni Obama, sabi naman ni Netanyahu, Prime Minister of Israel, hindi bibigyan. Hindi bibigyan. So, magkaroon ngayon ng konti yan. Yung mga Arabs, support sila ni Obama na malabas. Pero ang US naman ngayon ay problema sa economics. Trabaho, ang pag-ibig. So, unti-unti nawawag sila sa world scene. Papan sa kanila ni China. Saka makaso sila, may mga plans ng pera. Ang DNK, Afghanistan, Iraq, Pakistan, Panama. Sa atin, si Papali, mga condition na yan. Yung mga pera dito, China, Philippines, pagkakailan ng Amerika, and supposed to be shields for the Philippines. So that's another condition for the war. So ngayon, Amerika is going down. Mabibilis ng mga oras sa picture. Ang bawal sa kanya is China. So ang matitira ngayon sa picture is Europe and China. And Muslims, Arabs. Amerika, kaya sa revolution, sa mga recent proxy, hindi na nabanggit ang Amerika. So ngayon, Amerika is a big supporter of Israel. Ngayon, hindi nawawala ang Amerika, nawawala ang support ng Amerika sa Israel. So, ibig sabihin niyan, Israel now is surrounded by enemies na malakas, mayayaman. And without the support of America, anong mangyayari sa Israel? No, hindi ka under. Israel can never be destroyed. They might be captive. They might be captured by the enemy, become slaves. But they can never be destroyed. May malalim na yung sabihin na. Ever since, from history, Israel has been attacked and attempted to be destroyed, and yet, it isn't destroyed. Yung mga destroyer niya, yun ang destroyed. Yes. Ang tawag niya sa Bible is exile. God allows for Israel to be exiled because of their sins. Exile. But to be destroyed, it never happened. Kaya ito ngayon yung ito ngayon yung proxy ng according to the Bible. Including the Bible. So we are now here at the feet or hips of the statue of Daniel, or Bukadnesar.
corresponding to the prophecy, we return to Messiah, where now we use Messiah, our Messiah is now walking toward God, narrating natin yung now, Israel will be captive. By their enemies. And they think, the enemies of Israel will think that they are now able to, they can now destroy Israel. That's their big mistake. Because it's written in the Bible, prophesied. Now when all nations will surround Israel and try to attack Israel, God will intervene. Pagkailangan ng Panginoon, He will intervene in world affairs and He will rescue Israel. Kasi ganito yun eh. Amerika, wala na yung mga supporter ng Israel, wala na. So wala na supporter ng Israel. Alam ng Diyos yan. So ang ibig sabihin yan, the remaining supporter of Israel is God Himself. Wala na yung mga bansa na alam yung kakampi. Ang natitira na lang, Diyos. And because they are choosing people of God, and sabihin natin, Israel has committed sin na ginagalit ng Panginoon. But, yun yung, ito ngayon yung, hindi lang ng marami, particularly ng mga kalaban ng Israel. God will save Israel for the sake of Abraham, Isaac, and Jacob. Yung mga apo yan ni Abraham, ni Isaac, and Jacob. Hindi dahil sa Israel, kasi nga makasalanan ng Israel ngayon. But for the sake of their fathers, yung three patriarchs, God will save them. Kasi, because God had promised, had even given a covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. And each covenant, nagtirmahan, pumirma ang patriarchs, pumirma ang Diyos. Yari na yung kontrata, yari na yung covenant. It has to be fulfilled. Ang isa sa mga nakalagay sa kontrata, sa covenant na yun, God will preserve Israel. Not because of the merit of Israel today, na nagkakasala na sila, but for the merit of their forefathers, particularly Abraham, Isaac, Jacob. And isa pang sikreto dito, kung makakaroon mo sa Suhar, ito maganda. Before the death of Jacob, ni Israel, di ba, namatay siya. Bago siya mamatay, tinawag niya yung 12 tribes, yung head ng 12 tribes of Israel. Tinawag niya sa kama, nakapalikot yan. Binigyan niya ng kanya-kanyang blessing. Yung blessing na yun ay prophecy. Nasa Bible dito. Ngayon, may mga blessing doon. May mga blessing doon na hindi pa nagagamit o hindi pa na-fulfill. Karamihan na-fulfill na. So, tapos na. Fulfill na eh. Pero mayroong prophecy or blessing si Israel, si Jacob sa kanyang mga anak, na nireserve pa niya. Kaya niya nireserve pa yun because nakita ni Jacob na in the future, kailangan ng mga anak niya, ng apo niya, yung blessing niya. So, hindi niya sinabi ng buo, hindi niya para hindi ma-fulfill, nireserve pa nga niya. So, pagdating ngayon ng ganitong panahon na kawawa ng Israel, wala na silang kaibigan, except God, and that blessing. Saka na yung i-apply yung blessing na yun, sabugin ko naman nila. Akala ngayon itong mga Muslims, Christianity, ang nakakatakan ko, Christianity kasama eh. Yung Idong, alam mo dito si Idong, ako itong Iso. Kung alam mo yung history ng dalawa, si Jacob, saka si Iso, kambal ka, twins. Twins, kambal yan eh. Si Iso, ito yung panganay, supposedly. Yung birthright dapat sa kanya makunta. Ang problema, binaliwala niya, pinagpalit niya yung sa lugaw. Oo, ito nalulog siya. Pinagpalit yung baby ko. So ngayon, nakuha ko rin yung baby ko. So, mahabang istorya, gusto na sabi. Pero ngayon nangyari,
So, nang magbigay ng blessing si Isaac, yung kanilang tatay, napunta ang karamihan ng blessing ni Jacob. Ang natira, yung mga bata na si Esau. Kaya ulit si Esau ngayon si Jacob. Yung si Esau, naging sa anak niya ako, si Edom. Ito yung naging Christians. Kaya mapansin mo ngayon yung ito ang tunglo. Mapansin mo ngayon yung mga churches, mga Christians. They always claim they are the new Israel. Yung Israel daw noon, nilalimutan na ng Diyos. Kami na ang new Israel, spiritual Israel. Hindi nila na wala na yung Israel, Jewish nation, kundi sila na. Yan ang attitude ni Esau. Yun ang kanya. Kasi inako sa kanya ni Jacob yung birthright, yung blessings. Kaya pagdating dito, naging Kristiyano yan, gusto rin agawin ulit ng Kristiyano na yan ay Esau. Gusto niya ulit agawin ang blessing na yun na kinuha ni Jacob sa kanya. Agawan ng blessing yan. Siyempre, ang galit ang determine yan. So, hindi pwedeng may nakalagay sa Malakay, sabi ng God, I love Jacob, but I hate Esau. Mas mahal ang Panginoon si Jacob. Dito ulit na ulit siya. I love Jacob, I hate Esau. Malakay. Bukong Malakay. So ngayon, pinapabayaan ng God yan kasi may purpose naman siya lahat yan. Kasi nakakasalang na rin ng Israel. Pero ang point dito is, when the time comes that Israel will be overwhelmed by the enemies, na wala nang tutulong sa kanila, miraculous events will happen from heaven. That's the very time that Christ will return. Pagbalik ngayon ni Christ, in that situation, He will save the chosen nation of Israel, physical, plus din yung mga Christians na nag-convert to Judaism. Kasi yung Christians, pag hindi ka, ang pinanggalingan ng Christianity is Judaism. Yung Church of Jerusalem noon, after Christ, sumama lang yung Christianity hanggang sa naghiwalay sila. Pero ang pinanggalingan talaga ng Christianity is Judaism. Mga Hudyo. So ngayon, may mga Christian naman na nag-convert. Kaya may tinatawag na Jewish Christians. Mga ibang Hudyo dito, bakit kami yung Jewish Christians kayo? Kasi galit sila sa Kristiyano. Pero according to God's plan, yung mga Kristiyano na nag-convert sa Judaism, yung tawag nila. Kristiyano sila, pero Jews ang paniniwala, the Jews. In spirit, kasi ang Judaism ngayon is now depends on the spirit, not on the flesh. Yan ang yung bako. Sabi niya ni Paul, sabi ni Christ. So ngayon, ganoon na ngayon ang nangyari. Pero majority of Christians will be against Israel. Karamihan yan, majority yan. Ito, minority lang yan, Jewish Christians. So pagbalik ni Christ, ang sabi nga sa Bible, hahayaan ngayon ng God na masurround sila ng kaalaman nila, ng Muslims at Christians. They will be surrounded. Ngayon, sabi ngayon ng God, at that moment, the enemies of Israel will become strong. Para bang dahon ng palay tayo. And then, Israel will be a match. Yan ang lighter or phosphor that will ignite them and will burn them. And right, you're not yet. That is what is written in the Bible. During the time, while the enemies of Israel think that they can now destroy Israel, actually they will be the ones that will be destroyed. Ma-reverse ang sitwasyon. How will it happen? It's the very time that Christ will return, and sabi nga niya, Israel will become a match or a lighter to ignite and burn the enemies. Christianity, Muslims, Arabs. There will be a turn of events. And this could be the so-called Armageddon or the Armageddon yan. So, ano magiging hindi pa nangyari? Hindi pa. Sa future yan. Ngayon, yung China, ang rule ng China ngayon, because the Europeans will attack Israel and they will capture Israel. God will use China to
yung nakasulat sa regulation na 200 million troops. Only China can provide that. And then they will attack Europe, and that will be an Armageddon type of war. And then Christ will return. That's the role of China. China is near. China will be used by God to, kumbaga sa, gawing pamalo ang China sa Europe. But China is also a sinful nation, kaya din niya. Will also be punished by God. Kaya napag-balik ni Christ, everyone will be punished. Only chosen people of Israel of God, including the Jewish Christians, will be saved. Everyone will be destroyed. Kaya nga, hindi niya nakatakot eh. Binanggit sa Isaiah na only a tithe. Kaya yung mga hindi naniwala sa tithe, a tithe of the world's population will remain. So, ang ibig sabihin niya, 10% of the world's population. If the world population is today is about 7 billion. 7 billion people. The 10% of 7 billion, how many? Huh? 7? Mga ano na yan? Yeah, 10%. So, population is 7 billion. So only 70 million, less than the population of the Philippines, will remain alive. The other billions of people will die. If type, sa Isaiah, the word, ganun nga. Type, 10% type means 10%. You supply to money, if you give tithe to the church, you give 10% of your salary. So 10% is not type. 10%. It is somewhere written in the book of Isaiah. I just forget the exact verse, but it's written in the book of Isaiah. Prophecy. Now, this will happen in Kabbalah. Again, all this military funding prophecy can be avoided if certain action for education would be spread throughout the world. May mga naniniwala na lahat daw na nakasulat sa Bible mangyayari. Naniniwala ka ba? Hindi ka. Particularly yung nakalagay sa Book of Revelation. Lahat pa nakasulat sa Book of Revelation mangyayari. Or maybe sa Isaiah, Jeremiah, Malachi. Ito man, that's why this is how important Kabbalah is.